This is the problem with the witness, trying to prove something na hindi niya pinag-aralan mabuti lahat yung mga dokumento na nasa harap niya. He stated as a matter of fact with certainty na si BP Sara lang ang nagkaroon ng confidential fund na vice president. Apparently, he doesn't know what he's talking about. So he's not a competent witness at all. Man po tayo sa kredibilidad ng witness po, no? Talagang buong pinagmamalaki niya na tanging si VP Sara Duterte lamang po ang merong confidential fund. Now, ngayon, actually, nung bago pa nabigyan ng pagkakataon ng cross-examination ang depensa, kasi alam niyo naman, mahaba yung mga paunang trial days po, no? Lumabas din sa social media itong mga dokumento na hindi lang si BP Sara ang nagkaroon ng confidential fund, pati si Vice President Binay, at ito nga ang na-question sa kanya. Kayo po ba'y nagtaka na hindi niya alam ito pero pasok doon sa sinasabing kailan siya na-assign doon sa grupo na nakatutok sa Confidential Intelligence Fund. Tapos binanggit pa niya na na-liquidate ba ito? Hindi ba dapat siya rin ang nakakaalam dahil grupo nila pasok doon sa period na nandoon siya para malaman? Ang tinanong pa yata itong si Attorney Powa kung na-liquidate, hindi ba mas dapat nakakaalam siya kung naka-liquidate ba yun? Kumbaga dito nabutasan ba ang kredibilidad ng witness, Attorney? Tama po. Siguro ako si Atty. Po, mabait lang talaga si Atty. Po. Kung ako yung nagko-cross-examine sa kanya at ako'y abogado at ako'y tatanungin mo, pagagalitan ko yan Ipapa-admonish ko sa court. Because yung witness, walang karapatang tanungin o cross-examine yung abogado. Yung abogado ang nagtatanong So hindi mo pwedeng tanungin yung abogado regarding the particular question na nire-raise sa iyo. Ngayon, assuming na kung hindi niya nga totoong alam ito pinapakita dito, tama yung question mo kanina, it's about the competence of the witness and credibility. If he is, dahil dito sa mga pagtatanong na to, nakikita ng mga tao ngayon na he is not only not credible, he is also incompetent. Kahit na kasi ikaw ay hindi mo, sabihin mo na hindi nasaklaw yan ng termino mo, pero sa punto na ito, sakop ito, pasok ito doon sa kanyang termino. Assuming na hindi mo yan naging sakop ng yung pagpasok sa opisina, it is a fact. These things are documented. These are about public funds. Now, kung yan man ay na-liquidate or hindi, the fact na tama yung punto ni Senator Amy Marcos yan, the fact na merong disbursement, na ginastos yung pera na yan, they should have seen that. Kung hindi man yan niliquidate, makikita nila doon sa dokumento ng COA, may pondo rito merong saro ito, may nirelease na pera, nasaan yung liquidation? So dapat sila ang nagtanong noon from the very start na yung pera na yan ay lumabas at hindi siya dapat ngayon nagtatanong kung niliquidate pa ito o hindi. Dapat alam nila yan kung yan ay niliquidate o hindi because the documents will show na hindi yan na-liquidate because lalabas doon, mayroon niyang saro, mayroon niyang release, pero wala siyang liquidation. So I don't know what Attorney Wamil is asking o bakit siya nagtatanong kung ito ba ay na-liquidate. This is something na dapat ay alam niya. So ngayon, na-question pa tuloy, hindi na lang yung kanyang kredibilidad, kundi yung kanyang competence as an auditor. So naging malino palalo sa lahat ngayon na talagang umaanggulo lang siya dun sa tanong. And this is the problem with the witness, trying to prove something na hindi niya pinag-aralan mabuti lahat yung mga dokumento na nasa harap niya. He stated as a matter of fact with certainty na si BP Sara lang ang nagkaroon ng confidential fund na vice president. Apparently, he doesn't know what he's talking about. So he's not a competent witness at all. Opo, and dagdag na lang natin yung typo error na itong dokumento na ito. Kung di ako nagkakamali, parang ginamit din sa mahabang panahon sa mga pagdinig. Tapos sasabihin lang niya na typo error. So parang bumabalik sa kanila ngayon. Like kagaya sa mga audit na parang sabi nga, wala namang perpekto talaga no, ng mga ahensya ng gobyerno. Kung initigrity natin na bakit wala kang liquidation ng ganito, ganyan, hindi agad mapaliwanag. Kasi kahit ngayong auditor, nagkakamali rin.
hindi lang doon sa sinasabing tanging si VP Sara lang. Meron pa siyang dito sa mga typo error. Tapos yung pagko-question din na sunod-sunod parang nabigla siguro siya doon sa sunod-sunod na tanong ng presiding officer doon sa mga inilalatag nila na mga memo, notice of suspension hanggang sa notice of disallowance, pati na yung ito ba ay final, an executory o ito pa ay hindi final pero executory, yung mga ganun po, attorney, natibag itong witness. Opo, mapansin ninyo, hindi ito yung unang pagkakataon na merong typo error. Doon pa lang sa Article 4, takot-takot na yung mga typo error na yan. What is not surprising here, itong mga typo error na supposedly nito, is something na dapat ay nakita ng mga depensa, ng prosecution. 25 abogado yan, kasama yung 10 public prosecutors, 15 na mga private prosecutors yata. Ang dami nilang abogado, may mga staff pa na could have reviewed the documents before it was presented. Totoo ba kaya na hindi nila nakita ito? O nakita nito, they refuse to highlight it lang kasi mapupuna. Pero the proper strategy there, kung napansin nila ito sa umpisa pa lang, na may typo error ito, is that they should have allowed the witness to correct himself, doon pa lang sa umpisa. Pero hindi, hinayaan nila ng hinayaan, and yung mga depensa pa ang nakapuna, pati yung mga senador, doon sa mga typo errors na ito na meron doon sa mga dokumento. So this is inexcusable yung sinasabi nila na ito na typo error lang yan. You're creating an error on material points and also on a very important issue because this involves the office of the Vice President. You are televised nationwide. About 10% of the population is watching you as you testify. And then ito ang sasabihin mo sa amin, di ba, na typo error lang yan. Di kung ikaw pala ay nagkakamali, tama yung punto nyo, di pwedeng yung ibang mga opisyalis ng pamahalaan ay pwede rin magkamali, but that doesn't make them a criminal. Otherwise, kung ang pagkakamali ay krimen, di si Wamil ay criminal na rin sa kanyang pagtestimonya dito sa Senado. Opo, meron pang nababalitaan tayo, attorney, na ipapatawag din si Mary Grace Piatos. Ano po ang pananaw niyo po ukol dito? That's a political stunt, Kasi alam naman nila na sinabi na nga ng mga aliases lang yan sa hahanapin si Mary Grace Piatos. And if these are confidential agents, hindi mo sila pwedeng tawagin without putting their lives at risk, Kung ipatawag yan at confidential agent, tatanong mo dyan, anong sinabi mo? Sino yung mga taong pinangalanan mo? Sino yung mga tinrider mo? Patayin nyo na lang yung tao na yung kawawa naman. And they will not be able to find this Mary Grace Piatos because how can you issue a subpoena based on an alias? So that's impossible for them to do. Pero it's a political gimmick. Ano lang yan, para kunyari sasabihin, hindi ma-serve yung subpoena kay Mary Grace Piatos because hindi siya totoo. Kaya sabi nga nila, di ba, isa-serve daw sa Office of the Vice President yung subpoena for Mary Grace Piatos. So very clearly, ano lang yan, it's a gimmick, it's a stunt. Hindi yan makatotohanan yung gusto na yan ng prosecution.